Happy ka ba dito sa sagot ng Department of Foreign Affairs with the way they've been responding to this? Well, okay naman na humahabol sila dahil medyo binabanatan ko sila nitong mga nakaraang araw, ba't sila tahimik eh? Ba't sila tahimik? Tapos No? binigyan pa Mga ng senador, 14-day visa, no? oo, mga senador, mga kongresista, mga spokesperson, cabinet secretary, inaalipusta, tahimik ang tahimik yung DFA. Tapos, nagbigay ba sila ng 14-day visa free para sa mga Chinese? 2 days after i-water cannon yung ating mga mangingisda Oh, ano sa, nang masama doon? sa Masama ba yun? Mindoro, galing Masama ba Mindoro. yun? Sabi naman Oo. kayo. Ang, ayun nga, at medyo, hindi rin ako nakatiis, medyo kinall out ko rin yung ating Vice President. Dahil pagkatapos, i-water cannon yung ating mangingisda galing sa Mindoro, sa Escoda Shoal, 2-3 days yata, nandun yung ating Vice President sa Mindoro. Nakikipag-ribbon cutting with the new Chinese ambassador para sa isang covered court. Ang tawag ni Vice President, nagpapasalamat siya for giving the youth of that municipality a safe space. Gets mo yung introduction? Galing. Sa Mindoro, kung saan winater cannon ng ating mga isda, kasama ang Chinese Embassy, yung representative nung nag-cannon, water cannon, at salamat sa pagbigay ng safe space. Senado, anong problema doon? Hindi ko magets. Di ba? Hindi ko magets. Hindi ko magets. Baka naman masyado lang mataas ang expectation mo, Senator, dito sa mga Duterte. Hindi ba ano yun? Not natural? Unexpected. Natural. Sige. Sorry na. I stand corrected. They're just being themselves. Kasi kung hindi sila ganun ka-manhid sa ginagawa ng China sa ating mga mangingisda, kung hindi sila manhid doon sa panggagago sa atin ng China sa ating sariling bakuran, hindi na sila Duterte. Correct. Kaya nga, sorry na. Ilang sorry pa ba gusto mo? You're welcome. Ayan, sorry na. Ayun lang, balik doon sa tanong mo kanina. Ano yung tanong mo? Hindi, kung okay na ba tayo dito sa statement ng DFA. Statement ng DFA. Kahit medyo delayed at kahit hindi binanggit yung pagwa-water cannon sa ating mga isda at ang kapalit ay visa-free entry for 14 days kanilang mga mamamayan. Parang medyo kulang. Dahil hindi nakasama si spokesperson Tariela. Kaya nga binanatan yung ating mga senador at kongresista dahil dinedepensahan nila si Tariela. Tapos yung layunin ng pag-atake ng Chinese Embassy sa ating mga senador at saka mga kongresista, parang hindi nabanggit doon sa statement ng DFA. Baka lang maglalabas sila ng separate statement defending Tariela bukas o sa makalawa o next week. No? Ayokong pangunahan. No? Pero yun lang, medyo kulang yung statement ng DFA. Dahil kaya nga binanatan yung senador at mga kongresista dahil dinedepensahan nila si Tariela. Ikaw naman, Senator Edo, ulitin ko lang ba't naman ka naipagtanggol si Commodore J. Tariela? Ano ba naman yung pinagtatanggol niya yung soberenya ng Pilipinas? Ano ba naman yung pinapangunahan lang niya yung transparency initiative ng ating pamahalaan? Ano ba naman yung kino-call out lang nitong si Commodore Tariela, again, itong panggagago ng China, dito sa ating sariling bakuran? Is that even a big deal? Tapos gumanti yung Chinese Embassy. Grabe kumakainsulto kay J. Tariela. Tapos pati mga senador, pati mga kongresista, iniinsulto. Ano ba naman yun? Tama. At tingin ko, magkakaroon ng pagbabago dito sa bagong ambassador. Dahil bagong-bago pa lang siya, banat na kagad. Bagong-bago pa lang siya, puro mga atake at insulto na kagad ang binabato sa atin. Walang yan bagong-bago lang yan So mukhang aasahan natin na mas magiging antagonistic yung China through their embassy sa Pilipinas laban sa atin. Why do you think that is the case? Yan din yung basa ng marami. No? Kabago-bago ng Chinese Embassy, mukhang nagpapasiklab. No? Pero sa akin lang, bakit dinadaan sa deputy spokesperson?
Well, kahit deputy spokesperson yan, parang yung ambassador na rin ang nagsasalita dyan. Parang Oo. ganyan parang spokesperson nila. Oo nga, pero Ang, bakit hindi gawing medyo, lagyan naman ng konting, yung medyo disimulado naman ng konti. Kasi parang pag binasa mo, tinanggal mo yung Chinese Embassy na heading, parang barubal na nag-English lang yung mga sagot eh. una yung background ng ng ambassador. Ambassador. Galing yan sa US. Doon Galing na-deploy yan Washington to sa eh, diplomat. No? Kaya very concerned yan doon sa ating relasyon sa mga Amerikano. Na hindi naman tayo ganun ka-close kung hindi sila nang himasok sa ating teritoryo. No? Ikalawa, tayo ngayon ang chairman ng ASEAN this year. Diba? Kaya siguro, inuunahan na tayo, parang winawarningan tayo, binubuli tayo, mag-ayos kayo. Baka akala nyo dahil chairman kayo ng ASEAN, makukumbinsin niyo yung ASEAN na maging critical sa China. Parang ginaganon, tinatapik-tapik muna tayo para makaramdam tayo ng kanilang talas at saka ng kanilang kapangyarihan. No? Ako, hindi mawawala sa akin yon. Yung ganong klaseng warning dahil head tayo ng ASEAN this year. No? Ikatlo, baka yung mga Pilipinong mga taksil, traidor at mga makapili, baka in-advisean din sila na very crucial itong 2026. Kaya huwag kayong masyadong diplomatic. Sabayan nyo kami sa pag-atake dyan sa mga anti-makapili, anti-taksil, anti-traidor, katulad namin. No? Kaya sabayan nyo kami. Huwag kayong tahimik lang. Huwag kayong diplomatic. Hindi ako magugulat kung kinakausap sila. May dadagdag lang ako dyan sa Nedo. Well, at least itong troll o pang-troll ng China through the Chinese Embassy, lantaran. Unlike yung troll na matagal na nakakubli. Diba? Itong tinatawag nilang Chinese Malign Influence Operations. No? Ito at least yung troll may mukha, no? Chinese Embassy mismo. Nga lang, ang garapal eh. No? Tsaka parang lakas makabastos eh. No? In diplomatic nation mo rito eh. Ganun mag-aasta. Tsaka yung mga kakutsaba nilang mga Pilipino na taksil, mukhang nagle-level up din eh. Mukhang nag-i-scale up din ng kanilang pagiging pro-China. Hindi na sila nahihiya eh. No? Meron nga mga ngayon eh, mga Filipino-Chinese newspapers o publications na lantaran yung pag-atake sa sarili nilang bansa. No? In deference sa China. Kaya siguro in the next few days or weeks, ay may mga grupo na i-expose yung mga yan. Dahil akala kasi nila they can get away with it. No? Akala kasi nila ay ito-tolerate na lang sila habang panahon yung kanilang pagiging pro-China habang tayo ay ini-invade ng China. Well, in the next few days or weeks, medyo marami nang magko-call out sa kanila. Kaya humanda na lang sila. At siguro, baka mag-scale up din yung Chinese Embassy in defending them. Mukha ba lumalawak yung hanay nitong mga pro-China trolls at saka yung mga nagpapanggap na analysts, academics, di ba? Pero mukha naman talagang defenders ng China. Well, definitely. Dahil sabi ka natin sa mga previous episodes natin, crucial itong 2026 para sa labanan sa 2028. So tingin ko na-realize din nila yan. Kaya nag-i-scale up din sila in terms of attacks. No? In terms of attacks. Lalong-lalo na kakampi ng kanilang patron, yung China. At alam nila na going into 2028, kailangan maipanalo nila yung kanilang no longer Manchurian candidate. No longer Manchurian, dahil yung Manchurian candidate kasi nakatago. Kunyari ay hinuhulaan pa. Oo. Hindi na nagtatago eh. Hindi na nagtatago. Halimbawa, yung Vice President nandun sa Mindoro, nakikipag-ribbon cutting, no? Para sa isang safe space. 2-3 days after the water cannon ng China, yung mangingisda galing sa Mindoro.
So, wala nang patumpik-tumpik, lantara na. Malamang may nakukuha silang kapalit. Ha? Oo, malamang lang. No? Ano Wala naman ako Malamang yan? katibayan. Walang ganyan. Oo, malamang lang. Kaya nakikita nila, do or die na yung labanan going into 2028. No? At yung 2026 will be the decisive year for this battle. Kaya hindi na ako nagugulat na nagsha-sharpen sila ng kanilang atake. Na halos hindi na sila embassy. Para na silang troll farm.